Miss Lin, pinaghahanap ka na ni Director Zhu. Handa ka na ba? Lin Wanyi, ano bang gusto mong gawin ko para masiyahan ka? Mr. Shen. Anong tinitingnan mo? Wala naman, Mr. Shen. Sino nakita mo? Mula sa Yising Entertainment sa Shenmue Sheng. Sila lang ba dalawa sa loob? Oo. Magkahalo ang kanilang mga damit. Sa liwanag ng araw pa. Sa ganitong lugar pa. Talagang walang hiya. Si Mr. Shen, hindi ba siyang investor ng drama na ito? No wonder na pinili niya si Lin Wanyi. Ganito mga taong hindi pwedeng i-display. Lahat yata ay nakamit sa kama para sa mga taong may kapangyarihan at impluensya. Saan ba kukulang ng babae? Ngunit si Lin Wanyi, nagkaangat sa posisyon dahil sa katawan. Grabe, nagkakasuklam. Pero yan si Mr. Shen, sino bang hindi gusto mo pa sa kanya? Oo nga, bakit wala tayong kapalaran? Grabe talaga. Hello. Sinabi mo dati na ang manager ni Susie ay nakipag-ugnayan sa akin. Gusto niya makipagtulungan. Sabihin mo sa kanya. Pumapayag ako. Miss Xiao? Pumunta pala dito si Moshing. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang paalalahanan ka, Lin Wanyi. Huwag palaging iniisip na huhubogin ang lalaki para sa resources. Miss Xiao, lahat tayo ay matanda na. Bakit kailangan laging mag-away? Talaga bang kailangan magtunggali? Ano bang pinaglalaroan mo? Kung ikaw, Miss Xiao, sa trabaho lang, ituring akong kalaban. Ikinararangal ko yun. Ang tigas ng ulo mo pa rin ah. Hindi umaasa sa lalaki. Pati si Moshing ay ipinapasok mo sa drama mo. Pero kahit sino man na nakakikita ng clip ng drama, alam na, ang kumitay si Shen Moshing. Narinig ko na kamakailan, ang drama mo ay hindi magandang ratings. Baka mas mabuting ito ang ineriya sa obra mo. Sana sa susunod na makita kita, Miss Xiao, hindi sa dressing room o sa pintuan ng kwarto ng isang lalaki. Lin Wanyi, ipapakita ko kay Shen Moshing. Nako, ang pinagkaaakma sa kanya. Bahala ka. Susie Che? Miss Xiao, Tila nakipag-ugnayan na siyang manager ko. Kumusta? Makikipag-shoot ka ba sa akin? Mas maayos kaysa kay Lin Wanyi. Ang maibibigay ko sa'yo ay higit pa kaysa kay Lin Wanyi. Miss Xiao, ang ibig mo bang sabihin ay ang bagong drama mo ay flop ang ratings? Anong ibig mong sabihin? Higit sa talento, pinapahalagan ko ang ugali ng tao. Mukhang gusto mo siya. Ang Lin Wanyi talaga ay mapusok sa lahat. Hindi siya bibitiw kay Shen Moshing. At nahulog ka sa kanya. Pasensya na. Sinabihan ako ni Director Zhu na hanapin ka. Hindi ko sinasadya na makinig. Okay lang. Hindi na rin naman ito sikreto sa lahat. Lin Wanyi, sinasabi ko kay Xiao Wanwan. Seryoso ako. Mula sa unang pagkakataon na nakita kita, nagustuhan agad kita. Boss, matagal na tayong naghihintay buong gabi. Hindi pa bumabalik si Miss Lin. Maghintay pa tayo. Tara na. Salamat sa paghatid sa akin ngayon. Walang anuman. Sige, magkita tayo sa set bukas. Lin Wanyi, may nakidikit sa buhok mo. Salamat. Mr. Shen, ang kakaiba. Dito rin kita makakasalubong. Magaling ang acting mo. Shen Moshing, naglalaro ka ba? Kilala mo ba siya? Hayaan mo siyang ihatid ka pauwi. Mr. Shen, may hindi ka ba naiintindihan? Iniisip ko lang kasi huli na ang oras.
Hindi ligtas kung pauwiin mo lang si Wanya mag-isa. Palagi mong sinasabing pangalan niya. Malapit na ba kayo? Nag-invest ako sa drama na ito, hindi para kayo ang mag-date. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Kung hindi, wala akong problema ang palitan ka. Mr. Shen, walang mali sa pagmamahal. Pero kailangan mong igalang ang desisyon niya. Tama na. Shen mo siya. Kung papalitan mo siya, palitan mo na rin ako. Kung mag-aaway kayo, pwede ba sa ibang lugar na lang? Huwag sa harap ng bahay ko. Nakakainis. Ito ang plano ninyo. Tinawag ko kayo para kumita ang kumpanya. Hindi para magulo ang buhay ko. Ginong Shen, kahit si Shawanman, ang drama niya ay hindi magandang ratings. Pero ang isa nating drama na invest ng kumpanya ay nakakuha ng magandang reaksyon. Tignan mo ang lead actress ng drama na ito, si Lin Wanyi. Dati ay isang minor third-year celebrity lamang. Hindi ko inakala na bago pa man magsimula ang drama, ang sipin ni Lin Wanyi at Susiche agad na sumikat. Sandali lang, hayaan mo siyang magpatuloy. Tignan mo ang mga platform ngayon. Ang sipin nila, ang dami ng hype, pati sa trending list, umabot na. Kaya tumaas na rin ang kasikatan ni Lin Wanyi. Pagdating ng oras, pag magsimula ang bagong drama, direktang ipopromote ang CP nila. Siguradong kikita ng malaki. Walang kapantay ang galing ni Mr. Shen. Simpleng investment lang. Na-produce niya ang isang dark horse na proyekto. Hindi lahat ng tao ay may ganitong pangitain. Ang CP nila. Tama. Ito ang tunog ng pangalan ni Lin Wanyi at Susiche na pinaghalo ng fans. Gusto ng netizens gawin ito. Kailangan pa nilang ipromote ang CP. Kaya, wag muna ipromote? Promote? Bakit hindi? Nag-invest ako sa drama na ito, hindi ba para kumita? Tama? Anong ibig sabihin ni na Mr. Wa at Mr. Shen? Dapat ba ako makipag-ugnayan o hindi? Makipag-ugnayan ka. Ikaw mas mabuti pang kontakin mong ibang kumpanya. Tanungin mo kung tumatanggap pa sila ng tao para may backup plan ka. Wala namang problema sa kontrata. Ano bang problema? Ang makipagsipi sa aming Sichi, isang biyaya na sa inyo. Ikaw, ano bang ibig mong sabihin? Huh? Aso, dati pa man, ginagamit na natin ang hype nila. Bukod dito, kung ipopromote mo ng CP, kailangan pa rin natin pag-isipan. At least may malinaw na tao. Anshaw, magkaibigan na kami ni Wanyi. Kaya dapat alam mo ang hangganan sa pagsasalita mo. Huh? Anong tawag mo sa kanya? Wanyi? Kayong dalawa, kailan pa naging ganito ka-close? Oh, nandito na naman ang lahat, ang pagkakabangga. Dumating na si Mr. Shen at si Mr. Wa. Pinag-uusapan lang namin ngayon ang tungkol sa CP. Ngayon, mainit ang fanbase ng drama. Magandang pagkakataon ito. Napakabilis na napag-usapan. Oo. Ako at si Wanyi sa drama na ito ay napaka-perfect na teamwork. Bakit hindi natin i-promote ang CP? Kung sumikat ang drama, sigurado ako matutuwa rin si Mr. Shen. Perfect ang teamwork. Napanood ko ang mga intimate na clip. Lin Wanyi, ang mga galaw na yun ay tinuro ko sa'yo, hindi ba? Ano sa tingin mo? Paano kita tinuruan? Sang-ayon ako. Sige, maging masaya ang pagtutulungan. Maging masaya ang pagtutulungan. Hindi mo ba napapansin? Ang intensyon niya ay halata. Hindi ko alam ang iniisip niya. Pero ang iniisip mo ay halata. Agad mo nang palitan ng lead actor. Huwag ka nang magsayang ng pera. Halos tapos na ang shooting. Sabi mo palitan? San ka nakatayo? Sige, tutulungan kita. Pero una, ibigay mo muna sa akin ang numero ni Manager Yang. Anong gagawin mo? Pare, para sa'yo, inilalagay ko ang sarili ko sa gitna. Una, i-conquer ang mga tao sa paligid ni Miss Lin. Kumusta? Makikita mo ang sincerity ng kontratang ito. Hindi lang para kay Miss Lin, pati para na rin sa'yo. Nagbigay ng ganitong magandang kondisyon, tsak dahil kay Wanyi ko. Karaniwan, nakikita ka na parang palaban at matapang. Bakit wala kang tiwala sa sarili mo? Ikaw? Hindi mo ba iniisip? Pabalaan kita, ha? Hindi ako yung tipo ng babae na basta-basta natutuwa lang sa laro mo. Alam ko, ginastos mo lahat ng pera mo para bayaran ang utang ni Miss Lin. Anong ibig mong sabihin? Sa ilang aspeto,
magkakatulad tayo. Kung lumating ang araw na kailangan kong habulin si Moshing, gagawin ko rin ang lahat ng makakaya ko. Kaya ang kontratang ito nararapat sa'yo. Iba ka rin kaysa sa inaakala ko noon. Baka sa isip mo, isa lang akong playboy na basta nag-e-enjoy lang sa buhay. Ang kontratang ito, ipapasa ko ng tapat kay Wonyi. Isa sa alang-alang mo ba? Depende kay Wonyi. Kung ayaw niya, Sinasabi ko sa'yo. Anong sabi mo? Sabi ng PR department. Abala sila sa promo ng mga bagong artista. Hindi muna nila kami mapapansin. Hindi pa naman ako lipas sa eksena. Dahil lang sa hindi magandang ratings ng isang drama. Sinusuklaman na nila ako. Anong bagong artista? Yung drama na pinuhunan ni Mr. Shen. Ang lead actress pala. Parang ang pangalan ay Lin Wonyi? Bakit hindi niya ito basta laro lang? Bakit kailangan pang kahiyain ako ngayon? Ay naku, Miss Xiao, huwag ka nang magalit. Hindi pa siya nakasign. Plano kong kontakin ang manager ni Susie Che para ipagpatuloy ang usapan tungkol sa kooperasyon. Pero, Miss Xiao, nung nakaraan, si Susie Che ay tinanggihan na tayo. Paano kung siya ay kinakailangan makipag-cooperate sa atin? Hello? Miss Xiao, Best Actress. Ang bagong drama mo ay talagang flop. Bakit mo inaisip kontakin ako? May impormasyon ako tungkol sa ama ni Susie Che, si Shuto. Gusto mo ba? Susie Che? Hindi ba siya kasalukuyang malapit sa bagong artista na si Lin Wonyi? Hindi ba sila CP? Kapag bumagsak ang isa, pareho silang maaapektuhan. Wala nang paligoy-ligoy. Gusto mo ba o hindi? Boom! Isa siyang sikat na young star at magkikipagtrabaho sa international director. May isa lang akong kondisyon. Sige nga. Kung mag-iimbestiga si Susie Che, sabihin mo na si Mr. Shen mula sa Yizung Entertainment ang nagbigay ng impormasyon. Ang ganda talaga ni Lin Wonyi. Bakit hindi ko to napansin noon? Tingnan mo ito. Lin Wonyi at si Susie Che. Talaga namang bagay kayo. Bilis, ilabas na ang drama. Asu, tigilan mo na nga ang pagbabasa. Isang buong araw mo na. Hindi ka ba napapagod? Si Lin Wonyi ko talaga namang gumaganda. Anong bagay-bagay? Si Lin Wonyi, klarong kailangan ng mas malakas na lalaki para protektahan siya. Tama. Hindi bagay kay Susie Che. Yung nasa itas ba? Ay, anti-fan ni Susie Che. Hindi bagay si Susie Che. Tama. Anti-fans. Lumayas kayo sa CP Super Topic. Lin Wonyi, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Gusto ko sana mag-consult sa'yo. Ano yun? Sabihin mo na. Tignan mo muna ito. Huwag mo na akong tingnan ng ganyan. Hindi ko pa napagpasya nito. Gusto kong bumalik at kumonsulta sa'yo muna. Kung ayaw mo, edi wag. Huwag na lang natin ituloy ito. Singayon ako. Ano? Aso. Nung araw, ginamit mong lahat ng ipon mo para bayaran ang kalahati ng utang ko. Minanage mo ako, sinabi mong itataas mo ko bilang best actress. Ngunit paglipas ng maraming taon, ang kinita natin, ginamit lang para bayaran ang natitirang utang. Hindi pa kita pinapayagang kumita. Para sa akin, ito ay oportunidad. Para sa iyo rin. Bakit hindi? Kapag may pagkakataon, dapat natin itong samantalahin. Tama ba? Wonyi. Ang boss natin ay 100 beses na mas bagay kay Susie Che. Boss Kiang, paano isinusulat ang pangalan ni Susie Che? Ay nako! Mr. Shen, sobrang dami talaga ng netizens. Kung ganito lang tayo kaunti, hindi talaga sapat. Kung talagang hindi kaya, bumili na lang ng Water Army. Sige na, bakit pa kailangan ng Water Army? Kung malaman ng kalaban, mamamatay ka sa tawa nila. Hindi ba't sarili nating artist na yung sinusugatan natin? Tayo rin lang lugi. Sayang ang pera ng sariling kumpanya. Hindi ka ba naiinis? Naaalala ko pa rin. Ang sariling artista natin. Ikaw, Mr. Shen, sa negosyo. Hindi ako kasing galing mo. Pero tungkol sa babae, mas may alam ako kaysa sayo. Ito ang kontrata mula sa Yising para sa inyong dalawa. Pwede niyong tingnan kung may problema kayo. Bakit? Natatakot ka ba na linlangin kita para pumirma ng kontrata? Miss Yang, ang kontrata ng sa manager, gusto mo ba itong pirmahan ng hiwalay? Pero... walang problema, Asu. Puntahan mo lang. May kailangan lang akong pag-usapan kay Shen Moshing mag-isa. Sige. Babalik ako agad. Tara.
Kung may tanong ka, sabihin mo lang. Tungkol sa mga patakaran ng kumpanya, wala akong problema. Pero bawal makipagrelasyon? Ito ba'y para sa kita ng kumpanya? O sa personal na kagustuhan? Ang kumpanya, siyempre gusto kong kumita para sa kumpanya. Pero ang CP mo kay Susiche, limitado lang sa drama na ito. Kailangan mong makipagtulungan para buuin ang image ng pagiging single. Naiintindihan mo ba? Ayos. Gusto ko lang kumpirmahin. Kung ang pakikipagrelasyon ko ay para sa trabaho. Tama ba? Gusto mo bang para sa trabaho? O personal na bagay? Para sa trabaho. Anong gagawin mo? Alam mo ba, nasa Yising Entertainment, wala ni isang artista ang nagtatangkang magsalita sa akin ng ganito? Lin Wanye. Ginagamit mo lang ba na gusto kita? Kaya naglakas loob kang ganito sa akin? At hinihingi ko pang gawin kong para sa trabaho? Walang ganitong magandang bagay sa mundo. Shen Mosheng, ito ay opisina mo. Ano't natatakot ka? Sino ang magtatapang sa akin? Sasabihin ko sa iyo ng tapat, pinirmahan kita dahil sa personal kong interes. Hindi ko kaya makita kang kasama si Susiche. Hindi ko kaya makita kahit minsan. Tuwing nakikita ko inyong mga malalapit na eksena, gusto ko na lang sibakin siya. Kung ganyan ka pa, hindi na ako paperma. Hindi ka pipirma? Paano naman si Yang Jue? Sa loob ng 6 na taon, magkano na ang kinita ni Yang Jue? Ayaw mong makipagpalitan sa akin? Makipag-usap tungkol sa kondisyon? Paano naman si Yang Jue? May ilan pa bang 6 na taon na maghihintay at magsasakripisyo para sa'yo? Ang mga kondisyon na ibinigay ng Yising Entertainment kay Yang Jue ay higit pa sa kinita mo sa loob ng 6 na taon. Ngunit sinabi niya, kung hindi ka pipirma, hindi rin siya pipirma. Iniisip niya na mabuting kang kaibigan. Pero ikaw, Sige, paperma ako. Ngunit sinasabi ko sa'yo, hindi ako gagawa ng anumang bagay na wala sa kontrata. Ikaw! gusto mo man o hindi ay isa pa. Ako naman ihiwalay na usapin. Ang gusto mo iba, ang gagawin ko naman ay iba. Mr. Shen, ang dokumentong ito. Hindi ba dapat kumatok? Oo, pasensya na Mr. Shen. Aalis na ako. Pirmahan mo na. Ay, parang pinipilit kitang pumirma ng kontrata. Basta masaya ka, Mr. Shen. Ay, natapos ka na pa lang pumirma, Miss Lin. Ano ito nangyayari? Hindi ba sinabi kong kausapin mo siya ng maayos? Bakit nagagalit na naman yun? Sinabihan ko na siya ng maayos. Sige, sabihin mo sa akin. Makikinig ako. Kung hindi siya pipirma, hindi makukuha ni Yang Jue ang pera. Ikaw bata, ipinapadpad ko sa iyo ang aking asawa. Hindi mo man lang siya mapanatili. Karapat dapat lang na mag-isa ka at maapi. Hello. Laoshin, may nangyari. Kilalang international director na si Shutong ay nangabuso ng batang aktres. Totoo ba ito? Alam ng lahat kung gaano kalalang iskandalo. Mas totoo. Si Shutong ay hindi mabuting tao. Walang mabuting bambu mula sa masamang puno. Si Shutong ay si Shutong. Si Susi-che. Magkaibang kanilang pinagmulan. Reporter Liu, wag nang paligoy-ligoy. 500 million ang paunang alok. Ang manager An ay mabilis kumilos. Pwede ko bang malaman sino ang naglabas ng balitang ito? Alam mo rin, Manager An, sa industriya natin, may sariling patakaran tayo. Ang pribadong impormasyon ng kliyente ay hindi basta-basta dapat ilalantad. Dagdagan mo ng 1 million. Mula ito sa Yising Entertainment, si Mr. Shen, huwag mong sabihin na ako ang naglabas nito. Shen Mo Ching. Ano man sinabi ko? Sinabi ko sa'yo noon, lumayo ka kay Lin Wanye. Hindi ka nakinig. Ngayon, ganito ang resulta. Shawanwan. Kumusta ka, Susi-che? Hindi ba tamang sinabi ko? Ano bang gusto mo? Si Shen Mosheng ay ginawa itong problema para kay Lin Wonyi. Nag-aalangan siya sa pagitan niyo. Hindi ba gusto mo si Lin Wonyi? Baka matulungan kita. Paano mo ako matutulungan? God! Binabati ko kayong dalawa sa pagtatapos ng shooting. Salamat. Susi-che, ayos ka lang ba? Ayos lang. Pasensya na sa pag-aalala mo. Naayos ko na. Mabuti naman kung ganun. Wanye. Mahal mo pa ba si Shen Moshing? Narinig kong pumirma ka sa Yising Entertainment. Pumirma lang ako, yun lang. Ganun ba? Ang sabihin ko na lahat ng ito ay ginawa ni Shen Moshing. Kilala ko si Shen Mosheng. Kahit minsan siya ay medyo mainitin ang ulo. Hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Naiintindihan ko.
Huwag mong kalimutan ang event bukas. Mm. Lin Wanye, huwag mo akong sisisihin. Si Shen Wuxing ang nagsimula. Lenonyi! Ang papaboy na bankrupt dahil sa pandaraya! Paano ka pa magiging actress? Hindi ko akalain. Oo nga, totoo ba ito? Ano ba ito? Lenonyi, kung ganito kang babae, paano ka kaya karapat-dapat kay Susie? Ano ba ito? Ayos ka lang ba? Salamat sa tulong mo kanina. Mr. Shen, sige, sabihin mo. Talaga namang fan sa buhay ni Susie Che at pinipilit na magsabi na naiinggit siya kay Miss Lin kaya na nagre-revenge. Ipagpatuloy ang investigasyon. Opo. Hindi na kailangan. Miss Lin, pagdating sa trabaho, laging malinaw ang pagitan ng personal at profesional. Sa bago mong drama ngayon, ito ang pangunahing proyekto na binabantayan ng gising. Ang nangyari ngayon ay malaking epekto. Wonyi! Asu, Magpahinga ka muna ng maayos. Sa press conference ngayong hapon, huwag kalimutang dumalo sa oras. ano ang sinabi ni Shen Mosheng? Wala naman. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Ang pangyayaring ito, nakaraan na ito ng maraming taon. Bakit bilang naalala nila? Nung pinili natin noon ang landas na ito, dapat inisip natin na darating ang araw na ito. Tama ba? Pero tungkol dito, sino nga bang gumawa nito? Hindi ako makapaniwala na sa simpleng ingat na fan lang ito. Hindi ba gusto mo si Lin Wanye? Bakit ayusin pa ang fan na yon? Dahil sa ganitong paraan lamang, pipiliin niya ako. Anong ibig mong sabihin? Kung malaman ni Lin Wanye na ang lahat ng ito ay sinadya at ginaya ni Shen Moching. Ang mga paparazzi at fan ay talaga nagkakasama. Pinipilit nila tayong duman sa likurang pinto ng palihim. Okay lang, kung gusto nating sumikat, kailangan talaga maranasan ito. Wonyi. Talagang fan lang ni Susie Che ang gumawa. Pinipigilan ko na ang trending topic. Pagkalipas ng ilang araw, paglabas ng bagong drama, saka muling matatahimik ang buzz. Ayan, maayos na rin ang sitwasyon. Sa totoo lang, ang paglabas ng insidenteng ito kay Lin Wanye ay hindi rin masama. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Mula sa pananaw ng negosyo, tama nga yun. Pagdating ng panahon, ipapakalat na lang natin na masigasig siyang magtrabaho upang mabayaran ang utang. Sakto lang, mapapalabas ang imahe na nag-iisa siyang nagpupunyagi upang bayaran ng utang ng ama. Ang isang taong kasing pride niya ay siguradong hindi tatanggapin ito. Ay, kaya't maayos na lang kung siya at si Susiche ay nagpo-promote bilang CP kung ito ang kanyang napili. Irerespeto ko. Si Yang Jue. Hello? Ano? Nasa si Lin Wanye? Sige, manatili kayo sa loob ng kwarto. Pupunta kami ngayon. Anong nangyari? Hindi maganda. Ang lugar kung saan nakatira si Lin Wanye ay na-block ng iba. Sa panahong ito, manatili muna kayo sa Kishui Villa. Hindi na. Kung wala nang iba pang tirahan para sa amin, maghanap na lang ako ng sarili ko. Ayos na, ayos na. Manager Yang, manatili ka rin muna dito. Marami naman ditong kwarto. Ako? Manatili ka muna dito ng ilang araw. Pagkatapos, hahayaan kong hanapan ka ng mas permanenteng tirahan. Sige. Wani, umalis na muna tayo. Sino nga bang gumawa nitong bagay na ito? May ideya ka ba? Maraming nakakaalam. Mahirap tuklasin. Shen mo, Shen. Alam ko kung sinong gumawa na nangyari kay Lenoni. Ano? Shen mo, Shen. May oras ka ba ngayon? Gusto ko makipag-usap sa'yo ng harapan. Sino yun? Si Shawanwan. Lahat ay tama sa akin ng sukat. Binibining Lin, may kailangan po ba kayo? Sinasabi ng Ginoo na pumunta ka sa harapang bulwagan. Magpapalit lang ako ng damit at pupunta agad.
Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ngunit kung isang kasinungalingan lang, alam mo na ang magiging resulta. Paborito kung ganitong anyo mo. Determinado at matatag. Ngunit sayang. Para sa ibang tao ito. Ayaw mo talaga kay Susiche, di ba? Kung wala kang sasabihin, umalis ka na. Para mapalitan ang karakter ni Susiche. Ginamit mo ang lahat ng paraan para bayaran ang mga reporter at inahayag ang impormasyon tungkol kay Shutong. Kung malaman ni Lin Wanyi na ang lahat ng ito ay sariling pagkilos ni Shen Moching. Miss Xiao, umalis ka na. Huwag mo akong pilitin. Ngayon ay para kay Liwani pa rin? Nais niyang panatilihin siyang malapit sa kanya? Ngunit inilantan mo ang ama niya, ang utang at pagtalon sa bangin. Mosheng! Ganyan mo ba kamahal si Liwani? 10 ako hindi sapat para sa'yo! Pitawan mo ako. Mosheng! Mr. Shen, ang tarahan ni Binibining Lin ay naayos na. Mag-ayos ka na agad at umalis ka na. Mr. Shen! Ginamit mo ang pera ko para asikasuhin si Xiao Wanwan. Akala mo hindi ko alam? Anong ginagawa mo? Bakit nandito ka? Dinala ako ng tagapaglingkod sa kwartong ito. Ito ang kwarto ko. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam? Ito ang kwarto ko. Ano? Hindi ko inaasahan ito. Miss Yang, talagang may alam ka. Grabe manyak ka! Kung patuloy kang titignan ako ng ganito, agawin ko ang mga mata mo! Hello, Wanyi? Ano? Uwi ka na ba ngayon? Bakit mo kailangan umalis? Shen Mosheng, kung masyadong marami ang sasabihin ko, parang ako'y nagiging arte lang. Ayusin na natin ang lahat sa trabaho na lang. Ano na naman to? Pwede mo bang sabihin sa akin ang dahilan? Bakit ganito palagi? Tahimik kang umaalis sa akin. Wala ba akong karapatan malaman ng katotohanan? Sige. Tatanungin kita, sagutin mo. Sige, magtanong ka. Ikaw bang may kinalaman sama ni Susiche? Hindi. Talaga? Ito ang sagot mo sa tanong ko? Sinagot ko na. Pero hindi ka naniniwala sa akin. Ano bang gusto mo sa akin? Hindi mo ba talaga naiintindihan? Hindi na tayo magkakabalikan. Nawala na ang pinakapayak na tiwala sa pagitan natin. Lin Wanyi, huwag kang umalis. Wanyi, may mga fans ka na sa airport. Shen Moching, may sakit ka ba? Tanghali na. Dito ka pa umiinom? Pwede ka bang magpakitino? Hindi mo na ba kailangan ng Yesing Entertainment? Ako ang gumawa nito para sa kanya. Kung ayaw niya sa akin, para saan pa kailangan ko ito? Talagang malas ko. Umayos ka na nga. Ang bagong serye ni Lin Wanyi ay blockbuster na. Dumarami na ang halaga niya. Lumalagaw na rin ang career niya. Ikaw, nagmumukmuk ka pa rin sa alak. Kung ako siya, hindi rin kita papansinin. Anong magagawa ko? Pakiramdam ko. Ngayon, talagang iiwan niya na ako. Ay, tama na. Anong gagawin? Lalaban ba? Aagawin! Aagawin? Kung mahal mo siya ng sobra, para sa pag-ibig, maaari mo bang isintabi yung dangal? Yung kaunting pagkatalo, ano ba yun para sa'yo? Magpursige ka ng walang humpay. Kuhanin ang gusto mo kahit pwersa. Gamitin ang lahat ng paraan. Ibalik siya sa'yo. Bakit mas nasasabi ka pa kaysa sa akin? Tingnan mo, ayoko lang makita na kayo nawawala ang isa't isa dahil sa isang basura. Si Susichi, ang tanga, ginamit lang bilang kasangkapan. Nalantan ang sikreto ni Lin Wanyi. 3 araw mula ngayon ay ang awarding ceremony para sa Best Actress. Tiyak na dadalo si Lin Wanyi. Maligayang pagdating sa lahat sa ating White Rose Awards ceremony. Ngayon, atin pong imbitahan ang mga bisita ng awarding ngayong gabi. Susiche. Kasama rin ang nagwagi ng Best Actress noong nakaraang taon, Xiao Wanwan.
Lin Wanyi, ang handog na grande na ito ay para sa'yo. Pangangalagaan kita. At magiging bituing kumikislap sa entablado. O, ikaw na. Ang nagwagi ng Best Actress ngayong taon ay... Bago natin ipahayag, nais ko munang tanungin si Mr. Su. Sabihin mo, ano nga bang pamantayan para sa Best Actress? Ano nga bang sukatan? Siyempre, ang profesional na pag-ugali sa trabaho at mahusay na karakter. Hindi ko sigurado kung ganyan nga. Pero kung ganun nga, tsaka kailangan mo rin mapasayang investor. Tulad ng CP mo sa nakaraang proyekto. Biro lang. Si Lin Wanyi ay bagong talento ng Yizing. At higit pa rito, siya ay pinapalakas naming bagong aktres ngayon. Isa rin siyang direktang taga-subordinate ko. Hanggang ngayon, humahanga pa ako sa kanya. Sabihin mo na. Ngayon, ang nagwagi ng Best Actress ay... Lin Wanyi. Lin Wanyi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Matagal ko lang inihanda ang sarili ko. Ang mga babae sa showbiz, ang labanan ay hindi lang sa set ng pelikula. Nasa awarding stage rin. Siya, Wanwan. Bakit ka pa nakipag-ugnayan sa akin? Meron ako impormasyon tungkol sa ama ni Susie Che. Si Shutong. Gusto mo ba? Susie Che? Hindi ba siya yung kasulukuyang nakikipagrelasyon sa isang baguhang si Li Wanyi? Huwag lang paligoy-ligoy. Sasabihin mo ba o hindi? Oo, ibubunyag ko. Pero isa itong sikat na aktor at isang international director. May isa lang akong kondisyon. Sige, sabihin mo. Kung iimbestigahan ka ni Susie Che, sabihin mo na ito ay nilabas ni Mr. Shen ng Yes Sino ang naglabas? Sino? Isara niyo agad! Isara niyo agad! Siya, Wanwan. Ikaw, Hindi ko inaasahan na si Xia Wanwan ay mukhang napakamaayos at marangal. Pero ang paraan mo ay napakababa gamit ang chismis at paninira. At ngayon, inaanyahan namin ang nanalo ng Best Actress na si Lin Wanyi. binabati kita. Lahat kayo. Kung nakuha ko ang award na ito, hindi ako nagulat. Dahil para sa trabahong mahal ko, nagbigay ako ng sapat na pagsisikap. Naniniwala ako na maaaring makita ninyo ang sagot sa aking mga proyekto. Palagi mong sinasabi noon na hindi ko ginagalang ang iyong karera. Noon na hindi ko maintindihan. Ngayon ay ganap ko na naiintindihan. Lin Wanyi, ang entablado na ito ay para sa iyo mula pa sa simula. Binabati kita, Best Actress. Bakit andito ka na naman? Lin Wanyi, maniwala ka man o hindi, ang mga nangyari hindi ko ginawa. Eh paano naman si Xia Wanwan? Si Xia Wanwan ay tunay ngang artista ng Yising Entertainment. Ngunit ang Yising Entertainment ay itinayo ko para sa'yo. Wala kaming kahit anong relasyon. Walang kahit konti. Lin Wanyi, totoong mahal na mahal kita. Huwag kang magulo. Pakawalan mo ako. Hindi ko hahayaang pakawalan ka. Kahit mamatay ka man, hindi ko hahayaan. Nang malaman kong pumasok ka sa showbiz, pinaghirapan ko itong itayo. Ang Yising Entertainment ay itinayo para suportahan ka at tulungan ka magtagumpay. Ano bang karapatan niyo na lokohin ako ng ganito? Hello? Si Reporter Lou ba ito? Pumunta ka ngayon sa dulo ng kawalong palapag sa babaeng banyo. May malaking scoop na naghihintay sa'yo. Huwag kang magulo. Pakawalan mo ako. Hindi ko hayang pakawalan ka. May utang ba ako sa'yo? Oo, sa akin ka may utang. Mula 6 na taon na nakalipas hanggang ngayon, palagi kang may utang sa akin. Lin Wanyi, simulang simula, ikaw lang ang tanging tao sa akin. At ikaw rin, ay tangi ako lamang. Miss Lin, nandyan ka ba? Narinig ko na narito ka. Kasama yung kasintahan. Totoo ba ito?
Lumayo ka! Ginoong Su, anong relasyon mo kay Lin Wanyi? Kayo ba ay magkasintahan? Paumanhin, kilala mo bang lalaki nasa loob? Ilan sa inyo mga reporter? Hindi ba masyadong masikip dito sa pintuan ng babae ng banyo? Ginoong Su, bakit ka natatakot sumagot? Ang relasyon ba ninyo ni Lin Wanyi ay para lamang sa publicity? O kayo talagang magkasintahan? Ang tanong nito ay sobra naman. Oo nga eh. Kung aaminin lang na publicity stunt, tama. Ako at si Wanyi ay talagang nagmamahalan. Sa tingin ko, dapat niyo itong maunawaan. Magtago ka na. Wanyi, nandyan ka ba sa loob? Maraming reporter ang gustong makapanayam tayo. Lalabas na ako. Lalabas din ako kasama mo. Naiisip mo ba? Ang dami namang tao sa labas. Sabi ko sa'yo, tangi ako lamang ang para sa'yo. Wanyi! Grabe! Hindi ba ito Shen Moshing yon? Ang nakakashock nito. Tuturin palang sinabi ni Xiaowan. Mr. Shen, ang relasyon ninyo kay Miss Lin. Kanina, sinabi ni Susie Che na sila ay nagmamahalan. Ang tanong ko, ito ba ay may tuturin na panghimasok sa relasyon ng iba? Palagi kong sinasabi na ang pagsunod-sunod ko kay Lin Wanyi ay wala talagang kinalaman sa kanya. Lin Wanyi, ano ang relasyon ninyo kay CEO Shen? Huwag nang kuhanan ng larawan! Lumayo kayo! Susie Che, ang babae ko ay hindi na kailangan na ikaw pa ang maging bayani. Ate Wanwan, lahat ng balita ay napigilan ni Shen Moshing. Hindi ko talaga maipost. Bakit ka ba nagwawala? Hindi mo man lang gagastusin ang perang inalok ko sa'yo? At iniisip mo pang mahalaga ka? Amoy ng hininga mo. Hello? Mayroon akong malaking balita. Wala na ngas na mag-ulat nito. Bibigyan kita ng 5 million. Gusto mo bang kumita? Hello? Wanyi, may nangyari. Tingnan mo ang trending. Paumanhin! 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 Lin Wanyi! Magpaumanhin kay Susie Che! Paumanhin! 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 Lin Wanyi, magpaumanhin ka! Paumanhin! 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 Lin Wanyi, magpaumanhin ka! Hindi ko akalain na nagdulot ako ng ganitong malaking problema sa'yo. Gusto kong malaman kung ang balita tungkol sa ama ko ay talagang ikaw naglabas. Akala ko dati, sa ganitong paraan, iiwan mo si Shen Moshing at mananatili sa tabi ko. Wala akong kinabibilangan. Mayroon akong sariling karera. Hindi mananatili sa tabi ng sino man. Ikaw pa rin ang parihong Lin Wanyi. Bakit mo ginawa to? Si Xiaowan ang naglabas ng balita tungkol sa ama ko. Tapos sinisi kay Shen Moshing. Kaya ginawa ko rin ito bilang paghihiganti. Nakakalungkot. Nawalan ako ng isang kaibigan. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ang ganyan mo, mas lalo nang ako malungkot. Bakit? Ipinapakita nito sa puso mo. Wala kang anumang inaasahan sa akin. Wala. Wanyi! Dali! Tingnan mo! Nagdao sa Shen Moshing ng press conference. Tanong ko lang, Mr. Shen, ang press conference ngayon ay para ba kay Lin Wanyi? Hindi naman talaga. Oo. Pwede bang itanong, talaga bang nakialam ka sa relasyon ni Lin Wanyi at Susie Che? Ako at si Lin Wanyi ay magkakilala na ng halos 10 taon. Ang Gising Entertainment ay ako rin ang nagtatag para sa kanya. Hanggang ngayon, ako pa rin ang nagkikisangkot sa kanya. Pasensya na sa sakit na naidulot ko sa kanya. Patawad. Sinasabi ko sa'yo, bakit ka ganito padalos-dalos? Hanapin si Susie Che, hindi naman yun hindi masusolusyonan. Bakit hahanapin pa siya ni Wanyi? Teka, isa ganito, dalawa rin ganito. Hindi mo rin ba sila susuportahan? Sa tingin ko, wala namang mali sa ginawa ni Mr. Shen. Sobrang lalaki ang dating. Mr. Shen, Mr. Wa, naglabas si Susie Che na pahayag na paghingi ng tawad. Ako at si Lin Wanyi ay hindi talaga nagmahalan. Ako ang palaging humahabol sa kanya. Tungkol sa sinabi ko noon na hindi tama, na idulot nito ang abala kay Lin Wanyi at sa lahat. Patawad.
Kailangan pa ba niyang magpaliwanag dito sa huli? Sige na. Binigyan ka rin niya ng tulong. Maging mahinahon ka na lang. Maging mabait ka. Hello? Pasensya na. Walang anuman. Sa nangyari ngayon, maraming salamat din sa'yo. Lane Wanye, hindi ko alam sa hinaharap kung magkakaroon pa ako ng pagkakataon. Susiche, lumiyo ka na sa babae ko. Wow! Ang bagong naman Lane Wanye ay sumabog. Sa ngayon, lahat ng resources ay nag-upgrade na. Ang kumpanya ay tutulak siya bilang isang pangunahing artista. Bukod pa rito, sa tingin ko, wala nang kailangan na paikutin pa ang sipi nila ni Susiche. Ang batang ito, bigla lang gumaling. Hindi ako sang-ayon sa panawagan naman na natili silang magkasama. Ang paghingi ng tawad ni Susiche, hindi lang ikainis ng fans, kundi mas lalo pa nilang nagustuhan. Hindi pwede. Kailangang hiwalayin na. May paraan pang i-boost si Lee Wanye. Maraming paraan para gawin yon. Ano sa tingin ni Mr. Shen? Gawin natin ayon sa sinabi mo. Ay, opo Mr. Shen. Yansing. Panahon na para sa promotion mo. Opo, salamat Mr. Shen. Salamat po talaga. Pare, paano ka na-promote? Hindi ko pwede ipailang ang lihim. Ano ito? Ang pangalan ng CP? Zongcheng? Ano ito? Sinunong meron ng pangalan ba? Ano ba ito? Patingin nga. Eto, ang pangalan ng CP mo kay Shen Mokching. Ano? Hindi. Ang Shen Mokching na ito, pati ito, ay kailangan niya ikumpara kay Susiche. Bakit sobrang taas ng hype? Sino ang hindi sasang-ayon? Tingnan mo. Lampas na ito sa CP mo kay Susiche. Baka ito ng tunay na kapangyarihan ng kapital. Wani, mauna na ako maghanda para sa shooting mo. Kayo na munang mag-usap. Shen Mokcheng. Ano ba itong Yijun Zongcheng? Ano ba ito? Pangalan ng CP natin, di ba? Hindi ba magandang pakinggan? Sino bang nag-isip nito? Gawa ng fans. Pusang loob nila. Ikinukonsidera mo ba gawin nating totoong pangarap ng CP fans natin? Mr. Shen, nasa kontrata ng artista ko na bawal ang pakikipagrelasyon. Kung hindi, kailangan kong magbayad ng malaking multa sa paglabag ng kontrata. Pasensya na, Mr. Shen. Shen Mokcheng, pakawalan mo ako. Mula nang matagpuan kita, ang pinakamadalas mong sabihin ay itong pangungusap. Talagang hindi na kita palalayain. Hindi ako pwedeng makipagrelasyon. Huwag kang mag-alala. Ako nang magbabayad sa multa mo. Kailangan kong basahin ng script. Tutulungan kita. Sandali lang, walang ganitong bahagi ng script. Binago ko na. Bakit ang sipin ng Yujin Zongcheng? Trending ng ilang araw na. Binili ko lang. May sakit ka ba? Wala ka ng lugar na paggagastuhan ng pera. Oo nga, lahat ng pera ginamit para sa trending. Wala na akong pera. Sa susunod, ikaw naman ang muprotekta sa akin. Ang buong yising ay sa'yo na, hindi ka na mauubusan ng pera. Pagkatapos ng lahat, kailangan ko ring bayaran ka ng malaking multa sa pagkikipagrelasyon. Shen Mokcheng, niloloko mo ba ako? Sige na, hindi na natin pag-usapan. Kailan mo ba ipapaalam ang relasyon natin dalawa? Paano ko pa ba ipapahayag? Ngayong buong mundo ay nakakaalam na. At hindi mo pa rin opisyal na ina-announce. Wanye, may oras ka ba ngayong linggo? Tingnan natin ang script. Oh, sige. Ang taong si Sushiche ang hindi mawawala. Sushiche, napakaraming babaeng bituin sa industriya ng libangan. Bakit mo tinitingnan ang asawa ko araw-araw? Iyong asawa? Nakuha mo na ba ang sertipiko?
Shen Mocheng, pwede ba? Huwag mong istorbo ng trabaho ko.